Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-convert ang G-Gives into cash. Alam natin ang G-Gives ay isang loan na magagamit natin sa pambayad ng mga product sa physical store na partner ni G-Gives. So hindi natin pwede ito magamit kung saan saan dahil hindi pwede natin ito i-withdraw ng cash. Kaya tapusin niyo ang video na ito kasi meron tayong paraan para ma-convert natin ang cash ang ating G-Gives. So para sa ganon ay magamit natin kung ano ang gusto natin paggagamitan. So bago po yan, so mag-intro muna tayo. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So bago po yan, kung hindi ka nakapag-subscribe, so pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. So meron tayong dalawang procedure para makapag-convert ng G-Gives into cash. Una ay sarili nating credit card. So pangalawa, credit card ng ibang tao, kaya lang mag-ingat sa mga scammer kasi napakaraming scammer. So mas recommended ko po na kayo na ang magpapag-convert kung meron kayang credit card. Yan po, ituturo ko po sa inyo yan kung paano po tayo makapag-convert ng G-Gives into cash. So para ma-convert natin, so i-check nyo muna ang G-Gives dashboard niyo kung eligible ba kayo na makapag-convert ng G-Gives into cash. Kung meron kayo makita sa G-Gives niyo na may offer na travel, yun ang hindi pwede i-convert. So ang pwede i-convert ay parang may date na may expiration yung offer niya. Katulad po yan na nakikita niyo po sa screen. So para makapag-convert tayo ng G-Gives into cash ay kailangan natin ng credit card para doon pumasok yung G-Gives natin na i-convert natin into cash. So punta po tayo sa ating screen recording. So ituturo ko po sa inyo step by step. So okay guys, so nandito po tayo sa ating GCash. So gawin nyo po is open nyo po yung GCash account nyo po. And then ayan, so tingnan na po natin yung ating G-Gives kung magkano yung laman. So punta tayo dito sa borrow and then G-Gives, ayan, G-Gives dashboard natin. So makikita natin dito yung aking available balance dito na 10,000. So para may convert natin, so i-back po natin ito. And then pagka-back natin, punta tayo dito sa wallet. Ang gagawin natin para ma-convert natin yung ating G-Gives into cash ay punta tayo dito sa bills. So bills po yung gagamitin natin at kailangan natin dito ng credit cards. And then i-click natin itong credit cards. Ayan, so makikita natin dito yung mga credit card na pwede natin gumagamit. So ayan, pwede UOB credit cards, Bank of Commerce, BDO Amex, BPI credit card, East Bank. So marami pa. So pwede nyo po i-search po dito kung meron kung ano po yung credit card nyo po. Kung meron pong nakalagay na G-Gives, it means pwede na tayo makapag-convert or pwede natin ma-transfer yung ating G-Gives. Katulad po itong EOB credit cards, meron pong G-Gives na nakalagay. So it means pwede tayo dito makapag-convert or makapag-transfer ng G-Gives. EOB credit card, ito ang gagamitin ko. So i-click natin dito. So ilalagay lang natin dito kung magkano yung ita-transfer natin or i-convert natin na G-Gives. Bale meron pong 10 pesos po na service fee. For example, 1,000 yung ating ita-transfer or i-convert into cash. Ang mailalagay lang natin dito is 990 kasi meron pong service fee na 10 pesos po. Ang ilalagay lang natin dito yung account number natin, yung credit card natin, and then account name, yung name natin sa credit card, and then email address. Email address optional po yan. Ayan, so kapag nailagay natin yung ating credit card account number, yung ating account number, i-next lang natin. So dito sa box, wag natin yan i-check kasi was po na i-check po natin, so mababawasan ito kasi magbabayad po tayo dito ng 9.11 para po sa bill protection sa G-Ensure Bill Protect. So yan, depende po sa inyo yan kung
i-click nyo po yan. So sa akin hindi po kasi mababawasan po yung aking amount po dito. So next natin, i-click natin itong GGives as a payment source po natin. Ayan, so paka-click natin 1,000, total of 1,000 kasi meron pong transaction fee na 10 pesos. Ang ma-receive lang natin itong 990. And then scroll down natin. Paka-scroll down natin, makikita natin dito yung installment plan, which is 2 month po kasi mababa lang yung ating nilon. Bale, ang per month na babayaran ko is 545.40 pesos po yung aking babayaran next month sa loob ng 2 buwan. So dito sa loan name, optional po yan, pwede natin lagyan or hindi. I-click natin itong box po dito para po ma-agree natin to the disclosure for statement, and then i-click na lang natin itong pay with GGives. So meron tayong makukuha na receipt or resibo. So yun po yung patunay na meron tayong transaction. Kung hindi sa'yo yung credit card na ginamit mo, nakipag-trade ka, so yun ang ibibigay mo para patunay po, para makita niya po na patunay na meron kay na-isip niyo po yung kinonvert niyo po, yung ini-transfer niyo po na nilon niyo po sa GGives. Sa susunod natin video, ituturo ko naman sa inyo guys kung paano natin ma-cash out yung ating transaction na nisin natin sa credit card natin. So paano naman natin na yan ma-transfer sa GCash natin, kasi di ba yan tapos siyempre guys, nisin po natin yan sa ating Gcredit, sa ating credit card, Gcredit, nisin natin sa ating credit card, so kailangan natin yan i-cash out. So yan, ituturo ko sa inyo next video po kung paano naman natin ma-cash out yung ating nisin natin sa ating credit card. So yun lang, kung di ka pa nakapag-subscribe, so pindutin mo na rin ang subscribe button para updated ka sa susunod nating video. So yun lang, maraming salamat sa panonood and God bless to all.